Alam nyo mga besi, minsan hindi lang basta luto, may kwento rin sa bawat kawali. Today, nagluto ako ng pritong karne ng baboy. Binili ko siya na pahaba ang hiwa. Tamang-tama lang para sa mga maaarte kong plano sa kusina. Siyempre, una kong ginawa, pinirito ko muna hanggang maging golden brown si karne. Yung tipong amoy pa lang, ulam na. At sa pinagprituhan, ayun, doon nagsimula ang magic. Ginisa ko ang maraming bawang hanggang maging golden brown siya. Kasi 'di ba, kahit sa buhay, kailangan mo rin ng mga taong nagbibigay bango at kulay kahit paulit-ulit na piniprito tayo ng problema. Set aside mo na si bawang tapos binawasan ko yung mantika kasi hello, ayaw natin na sobrang mamantika kahit sa pagkain o sa buhay. Lahat ng sobra nakakaumay. Saka hindi ako gumagamit ng mga used oil na mga besi kasi alam nyo, ingatan natin ang ating body. Huwag tayong manghinayang na itapo ng mga used oil kasi hindi natin alam pag ginamit natin yan kung anong resulta sa ating katawan. Mas mainam na yung nag-iingat kaysa pagdating ng panahon, gumastos tayo ng mas malaki sa ating pinanghihinayangan. So ayun na nga, ginisa ko na ang sibuyas at syempre habang napapakagat ako sa amoy niya, naisip ko ang sibuyas parang mga alaala. Kahit papaulit-ulit mong lutuin, laging may kurot sa mata. Nilagyan ko ng barbecue sauce, paminta at asin, simple lang pero sapat para buhayin ang lasa. Kasi minsan, hindi mo kailangang maging magarbo, kailangan mo lang ang tamang timpla sa pagkain. Tapos niligay ko ulit si pritong karne. Ayan na, nabuhay na ang eksena. Kasi boring naman kung prito lang siya, di ba? Kailangan artihan, dagdagan ng twist at bigyan ng effort para magmukhang mamahalin kahit simple lang talaga. At eto na ang final touch mga besi, si bawang ulit at si green pepper. Ayan, ang simpleng karne naging restaurant feels. Parang buhay lang din kapag pinag-effortan mo kahit gaano kasimple nagiging special sa mga mata ng kakain. Ito ang aral mga besi, sa luto man o sa buhay, effort will always show. Kasi hindi naman importante kung anong meron ka. Ang importante, paano mo ipinaganda, paano mo pinasaya, at paano mo pinasigla yung simpleng bagay na meron ka. At eto naman ang hugot time. Minsan kasi parang prito lang tayo, plain, simple, nakakapagod. Pero once nalagyan mo ng konting arte, ng konting sauce, ng konting bawang at pepper sa attitude mo, biglang nagiging special ka na. Hindi dahil nagbago ka, pero dahil natutunan mo ang pahalagahan ng sarili mo kahit simple ka lang. So ayan mga besi, tapos na ang luto pero nagsisimula pa lang ang kwento. Hindi kailangan mamahalin ang ingredients para maging masarap.